Sinilang ako sa Calamba noong Hunyo 19, 1861 sa pagitan ng alas 11 at alas 12 ng gabi. Araw noon ng Miyerkules, at ang aking pagsilang sa daigdig nito ng luha ay muntik nang ikasawi ng aking ina. Ang aking ama ay si Francisco Rizal Mercado. Ang aking ina naman ay si Doña Teodora Morales Alonso Rialonda y Quintos. 11 kaming magkakapatid at ako ang ikapito sa magkakapatid. Ako si Dr. Jose Rizal, nakilala rin sa tawag na Bebe! Saan kayong batang yun? Masyano anak? Saan ka nang galing? Andiyan lang po ama, nag-ikot-ikot lang, naglalaro. Nakita mo yung kapatid mo? Si Pepe? Malamang, andun na naman yun sa paborito niyang tambayan. Sige, umuwi ka muna at hanapin namin. Sige po ama. Pepe? Nandyan ka ba? Nandito po, inay. Yan. Kapag gawa nito? Anak? Wala Pepe? mong Ang galing mo naman, Pepe, anak. Bata pa lamang ako ay kinakitaan na ako ng aking mga magulang ng husay sa pagpinta, pagguhit, paglilok at pag-ukit. Nagsilbing unang paaralan ko ay ang aming tahanan at ang aking ina na si Doña Teodora ang una kong guro. Ang bilis mo naman matuto, Pepe, ipagputuloy mo lang iyan. Siyempre naman po, napakagaling din po kasi na aking guro eh. Nagkaroon din ako ng mga pribadong mga guro na sina Maestro Lucas Padua, Lian Moroy at Celestino. Nag-aral din ako sa Binyan. Naging normal na bata ang karanasan ko roon. Dahil naroong hinamon ako ng away at nanalo ako. Nakaranas din ako ng mga pambubulas. Ang itim, negro, ulupong, putot. Anong sinabi mo? Balungkot ka na nga, itim ka pa. Ano nangyayari dito? Kung nauna guro. Nag-aral din ako sa Ateneo de Manila, ang unang paaralan sa Maynila na pinasukan ko. Pagkatapos kong mag-aral sa Ateneo, nagtungo ako sa Universidad ng Santo Tomas. Ang unang programa ko ay Filosofiya at Panitikan. Ngunit na maglaon, lumipat ako sa medisina dahil napag-alaman ko na ang aking ina ay may sakit at nanlalabo na ang kanyang mga mata. Magandang araw po, Lola. Oh, Pepe, nandito ka na pala. Opo. Ito nga pala ang aking apo, si Segunda. Sa panahong ito, tuluyan nang nahulog ang loob ko kay Segunda. Ngunit sa kabila nito, pagkasawi sa pag-ibig ang naranasan ko. Segunda, sa unang pagkikita at pagtatagpo ng ating mga mata, isa lang sambit mo sa aking puso't kaluluwa. Iniibig kita. Bagaman hindi kita mapapangakuan ng magandang buhay, pero magandang lahi ay siguradong mabibigyan kita. Hindi na pwede, Pepe, dahil pinangako na ako ng mga magulang sa ibang lalaki. Ibinalin ko na lang sa ibang babae ang aking nararamdaman.
pangalawang Leonor sa buhay ko. Nagtagpo ang landas namin ni Leonor nang isama ako ng aking kapatid na si Pasiano sa bahay ng aming tiyo na si Antonio Rivera, na siyang ama ni Leonor. Ang pagmamahalan namin sa isa't isa ay aming naramdaman nang ako ay masukan dahil sa isang pag-aaway ng mga estudyante sa UST, at ito'y ginamot ni Leonor. Sa wakas, nasilaya ko na rin sa malapitan ng iyong mga mata. Bakit? Ano ba ginagawa? Muta. Ang ibig ko sabihin ay mutya. Ang iyong mga mata ay tila mutya na perlas na silanganan. Parang karagatan na punong-puno ng misteryo at kagandahan. Ito ang ating ngayon na kasunduan. Pupunta ka ng Europa at mag-aaral ng medisina at tutong gawin ang narapat para sa ating bayan. Pero kuya, bakit ako? Bakit hindi ikaw pumunta doon? Dahil ikaw ang higit na makikinabang sa Europa, doon ay matututo ka at malaya mong may pagmumukha ang bawa ng pamahalaan ng mga Kastila dito. Doon ay marami kang makikilalang Pilipino. Malaya ninyong may susulat ang mga kinakailangang pagbabago at katarungan na wala dito sa ating bayan. Pero kuya, hindi pa ako handa. Pepe, hindi lamang ako nagpasya nito. Pinag-usapan na namin ito ng ibang kapanalig. Papadalhan ka namin ng panggastos buwan-buwan. Pero kuya, sila nanang, hindi papayag yun. May iwan ako dito upang alagaan sila tatang at ang mga hayop sa ating bukirin. Hindi muna ako mag-aasawa. Hindi na muna natin sasabihin sa kanila. Malalaman lamang nila kapag nasa Europa ka na. Pero paano si Leonor? Pepe, bakit napakarami kang tanong? Isipin mo na lang ang sarili mo. Umalis na ako patungong Espanya. Habang nasa Europa, naging bahagi ako ng kilusang propaganda na kumukonekta sa ibang mga Pilipino na nagnanais ng reforma. Sinulat ko ang aking unang nobela, ang Noli Me Tangere. Isang aklat tungkol sa madilim na aspeto ng kolonyal na paghahari ng Espanya sa Pilipinas. Partikular na napagtutuunan dito ang papel ng mga Katolikong praile. Ang libro ay pinagbabawal sa Pilipinas, bagaman maraming kopya ang nakapasok sa bansa. Dahil sa nobelang ito, naging tudluan ako ng pulisya, dahilan ng aking pagbabalik sa Pilipinas noong 1887 ay napaikli. Nagbalik ako sa Europa at patuloy na nagsulat. Sa panahong ito ay nilabas ko ang aking sumunod na nobela, ang El Filibusterismo, noong taong 1891. Nailathala ko rin ang mga artikulo sa La Solidaridad, isang pahayagan na nakahanay sa layunin ng propaganda. Sa mga reformang na itaguyod ko ay di kasama ang kalayaan ng Pilipinas sa Espanya. Ako ay nawagan sa pantay na pagtrato sa mga Pilipino, sa paglilimita sa kapangyarihan ng mga Kastilang Espanyol, representasyon para sa Pilipinas sa Korte ng Espanya. Mahal kong kapatid, kumusta ka na? At ang iyong mga isinusulat. Huwag mong babayaan ang iyong katawan. Bukod sa pluma, ang iyong kalusugan ng iyong kakampi laban sa mga kaaway. Pasensya ka na kung ngayon lamang ako nakasulat. Pep, isang malaking trahedya ang nangyari sa Kalamba. Noong ika-6 ng Setyembre ay dumating dito ang isang pulutong ng mga Gwardiya Sibil. Bawat pamilya ay binigyan nila ng 24 oras upang mag-impake at sanin
ang kanilang mga bahay. Nang araw na iyon, kahit sa bahagi ng Kalamba ka magpunta, maririnig mo ang daguhoy ng mga tao. Parang isang mahabang parada ang nangyari. Kahit ang mga batang karaniwang walang kamuwang-muwang, kahit sila, makikita mong umiiyak. Pero magpakatatag ka, Pepe. Patuloy mong ilantad sa mundo ang ating hinaing at huwag kang mag-alala sa amin. Dahil sa kabila ng lahat, hindi kami nawawalan ng loob. Naway nakatagpo ka na ng tunay na kaligayahan sa iyong mga isinusulat. Humahanga ako sa iyong katapangan. Ngunit nalulungkot din dahil kitang-kita kung magkaiba na tayo at napakalayo sa isa't isa. Pinagkasundo ako ni Ina sa isang Ingles. Bagamat hindi ko siya gusto, nagsumamo at nanaig na tanggapin ko siya. Matagal ko itong pinag-iisipan, kagaya ng matagal kong paghihintay sa iyo. Paalam, Pepe. Mapapakasal ako, pero mananatili akong nakagapos sa alaala ng iyong pagmamahal. Patuloy na nagmamahal, Leonor.